May dalawang klaseng magulang, ang Diyos Ama at si Satanas. Ang Diyos ng liwanag at si Satanas na naghahari sa kadiliman. At malinaw na po na ituro ni Apostol Juan that kapag ikaw ay anak ng Diablo, dahil nga marami nagsasabi na sila po ay mga anak ng Diyos, we could say that ang lahat ng mga tao sa mundo ay nilalang ng Diyos. Pero yung sabihin po natin yung biblical na termino na anak ng Diyos, hindi po ito sa pangkalahatan. Ang ibig sabihin po ng anak ng Diyos may relasyon kay Jesucristo. Subalit yung mga nakapasok po na false teachers sa mga panahong ito, nagtuturo po sila ng ibang ebanghelyo, ibang Kristo, ibang klaseng kautusan na hindi kautusan na mula po sa Diyos. Nagtuturo po sila that pwede kang magpatuloy sa kasalanan dahil ang biyaya naman ng Diyos ay nandyan. At hindi lang pwede magpatuloy sa kasalanan, kundi they can continue in sin kasi nga, ang nadadamay lamang ay yung kanilang pisikal. Pero ang kanilang spiritual ay hindi nadadamay sa kanilang mga kasalanan. Kaya nasabi po ni Juan dito sa talatang 7, mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. So dito, pinapakita po sa atin ng Biblia, ng ibig sabihin po ng namumuhay sa pagiging matuwid is not self-performance, kundi kung ano po yung ugali at pamumuhay ng ating karelasyon, which is God, yun din dapat ang maging pamumuhay at buhay din po natin. Kaya sa Biblia, napakalinaw sa talatang 8, ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng Diablo, dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. So napag-aralan din po natin last week that ang ibig sabihin po ng mga nagpapatuloy sa kasalanan is not pertaining sa mga Kristiyano in their sin, but rather yung mga nagsasabi na sila'y Kristiyano, subalit wala silang kinikilala na kautusan o otoridad na naghahari sa kanila. Wala silang kinikilalang batas. So kung sila'y magpapatuloy sa ganong klaseng mentalidad o sa ganong klaseng pamumuhay, hindi sila mga anak ng Diyos, kundi mga kampon ng Diablo. Namumuhay sila outside of the law of God. Namumuhay sila outside of the gospel parameters. Kaya naman, nakikita din ho natin dito that yung pagpapatuloy sa kasalanan ay may kaugnayan din po sa poot at galit sa mga kapwa ho nila. Halimbawa, sa talatang Gs, sabi po sa talatang Gs, at dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So there are two elements na nabanggit po dito sa mga hindi anak ng Diyos. Number 1, hindi namumuhay sa katwiran ng Diyos. Does not live according to the righteousness of God. And secondly, hindi sila nagmamahal sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Now, most likely, ang tinutukoy po ni Juan po dito is more than just unforgiveness. Pero it has to do with false teaching. Dahil kung yung mga false teachers po na ito ay talagang nagmamahal sa mga tao in the church na dati po nila nakasama, hindi sana nila tinuturuan o inaaralan ang mga ito na malayo sa tinuturo ng salita ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang taong nagmamahal, hindi niya ililid astray ang kanyang kapwa dahil ang taong nagmamahal, nais po niya ilapit ang tao o ang kapwa niya sa katotohanan, hindi sa kapahamakan. Kaya nga, ang nakakatakot po nito mga kapatid, kapag ang sino man mangangaral ay nangangaral na walang klaseng conviction o takot sa Diyos. Now, we must face it. Ang pulpito is one of the most powerful and influential things in the church. Kung ano ang itinuturo po behind the pulpit, yun ang magiging direksyon ng iglesia. Yun ang magiging doktrina ng iglesia. Kapag ang itinuro ho dito ay hindi purong-puro salita ng Diyos, kawawa ang iglesia.
Kung walang doktrina, kawawa ang iglesia. Kung walang expository preaching, kawawa ang iglesia. So hindi nagmamahal yung mga hindi nagbibigay ng katotohanan sa kanilang kapwa. At yan ang tinutumbukan ni Juan. Subalit meron po tayong makikita mamaya, ipagpapatuloy po ni Juan yung ganitong klaseng aral, pero he is going to connect the Old Testament to the New Testament. Sa anong klaseng paraan? Simulan po natin dito sa talatang 11. Ito ang aral na naririnig ninyo ng sumampalataya kayo. Dapat tayong magmahalan. For this is the message you have heard from the beginning. We should love one another. May dalawang klaseng tanong na dapat po natin tanungin nitong hapon about verse 11. Number 1, ano yung simula na tinutukoy ni Juan? What is this beginning na binabanggit po ni Juan? Kasi sabi niya, this is the message you have heard from the beginning. Ito ang aral na narinig ninyo from the beginning. So ano po yung beginning na tinutukoy po dito? Well, sa Tagalog nakalagay, nang sumampalataya kayo. However, in the English translation, kapag sinabi po yung salitang beginning, this is most likely related sa ministeryo at katuruan ng Panginoong Hesukristo. Pero bago po natin tignan ho ito, alamin muna po natin kung paano gamitin ni John yung commandment na magmahalan. Kasi sabi nga ito ang aral na narinig ninyo nang sumampalataya kayo, dapat tayong magmahalan. Sa Kapitulo 4, kung ating po babasahin, sa Kapitulo 4, talatang 7, marami ho sa atin ay nakakaalam ng ganitong klaseng teksto, pero tignan niyo po nakalagay dito sa Kapitulo 4, talatang 7. Tignan niyo po nakalagay dito. Sabi ng Biblia, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So dito, we must love dahil ito ay kalikasan ng Diyos. So yung love na binabanggit po dito ay hindi lang yung nag-I love you ka lang gamit ang bibig. Ang love na binabanggit po dito ay may halong gawa. Ang pag-ibig ay may tiyaga. Ang pag-ibig ay may pasensya. Ang pag-ibig ay ganito. Ang pag-ibig ay ganyan. Love is an action. Hindi lamang po siya salita. It is an action. It is a verb. At kapag tayo po ay acting upon love or living upon love, ginagaya ho natin ang ating Diyos sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. And then sa talatang 11, kung ating po babasahin, talatang 11, mga minamahal, kung ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. And then, kung ibababa po natin ang basa sa talatang 21, sa 21, sabi po ng Biblia, kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. So dito nakikita ho natin, imposible na mahalin po natin with purity ang aming mga kapatiran in the church kung hindi muna mamahalin ang Diyos. Now there are two commandments here. Love the Lord thy God with all your heart and love thy neighbor as you love thyself. Hindi natin pwede ibigin, mahalin, we could say ng maayos ang ating mga kapatid sa pananampalataya na hindi natin minamahal ang Panginoon. And the reason for us kung bakit natin minamahal po ang Diyos dahil siyang unang umibig sa atin. Pero hindi lang po natapos diyan, kahit sa ikalawang Juan, kung ating po babasahin. Ikalawang Juan, Kapitulo 5, 2 John, verse 5. 2 John, verse 5. 2 John, verse 5.
Kaya, ginang, hinihiling ko sa iyo ngayon na magmahalan tayong lahat. Hindi ito isang panibagong utos, kundi ito rin ang utos na ibinigay sa atin noong unang tayong sumampalataya. And now, dear lady, whether this is an actual lady or a reference to the church, I am not writing you a new command, but one we have heard from the beginning. I ask that we love one another. Now, madalas po natin nakikita sa mga sulat po ni Juan, yung pattern na from the beginning, from the beginning, from the beginning. Nung sinimulan po ni Juan ang kanyang liham sa unang Juan 1, ang first phrase po niya, from what we saw from the beginning. And then sa John 1:1, in the beginning. Yung salitang beginning po na yan has a great significance sa mga liham po ni Juan. Pero dun nga sa ating tinanong po kanina, what does it mean? Yung salitang in the beginning. Halimbawa, ito yung mga narinig ninyo from the beginning. Ito yung utos na ibinigay from the beginning. Ano yung beginning na binabanggit po dito? Beginning of creation, yung Genesis 1:1, or beginning ng pagpasok ng Panginoong Hesukristo. So ngayon, kung babasahin po natin ang Juan 13, basahin po natin ang Book of John, chapter 13, makikita ho natin kung ano yung klaseng beginning na tinutukoy ho dito. John 13, talatang 34. Juan 13, talatang 34 hanggang 35. John 13, verse 34 and 35. Sabi po ng Biblia, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Dito nagsimula yung tinutukoy po ni Juan. Ito yung aral na narinig ninyo noong una. Ito yung aral, katuruan, that is from the beginning. Yung mga beginning na teachings ng ating Panginoon Jesus. Pero sabi din po ni Kristo dito sa John 15, beginning at verse 12, Juan 15, talatang 12, sabi po dito sa Juan 15, talatang 12, ito ang aking utos sa inyo, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. So napakaklaro mga kapatid. Ngayong ginagamit po ni Juan yung mga aral mula kay Kristo bilang basihan kung sino ang mga anak ng Diyos. Kasi kung may mga nakapasok po na false teachers na nagtuturo ng, we could say, salungat sa itinuturo po na ebanghelyo, at ito'y binibigay sa mga kapatiran, hindi talaga sila nagmamahal. Dahil ang sino man tao nagtuturo ng laban sa ebanghelyo, at ito ang ipapakain niya sa church, hindi siya nagmamahal. Dahil ang taong namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu, hindi niya masisikmura mga kapatid na pakainin po niya ang mga tupa ng Diyos na maling aral na sulungat sa ebanghelyo. So ang sino mang klase na nagtuturo na ang pera ay priority than the gospel, lason yun sa iglesia. O kamunduhan is more important than the gospel, lason yun sa iglesia. Or umaten ka lang and just be good para ikaw maligtas, lason yun para sa iglesia. But one of the most greatest evidence, mga kapatid, na kumikilos ang banal na Espiritu in any church is where the Word of God is preached. Doon natin makikita ang pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi sa dami, bagamat na parte po yon in some context and extent. Hindi sa kagandahan ng building. Hindi sa kagandahan po ng mga programa in the church, kundi is the Word of God being preached. Hindi pinag-uusapan po dito husay ng pangangaral, kundi kung ang aral ng Diyos ay ibinibigay. Hindi man siya mahusay, hindi man siya mabilis magsalita, hindi man siya malakas ang kanyang bibig when it comes to sharing God's Word, pero
kung ang lumalabas sa kanyang bibig ay salita ng Diyos, the Word of God is preached and the Holy Spirit is there. Kasi doon kumikilos ang banal na Espiritu. Pero sa mga nakakaharap ni Juan, hindi ganoon. Ang ipinipresenta po nila na Ebanghelyo ay iba. Pwede ka magpatuloy sa kasalanan. Hindi mo na kailangan mamuhay sa kabanalan. Si Kristo ay hindi nagkatawang tao. So dahil po sa mga elementong ito na pinapapasok po nila in the church, nagbigay na po si Juan ng isang distinction. Yung mga nagtuturo ng ganyan, yung mga ganyang klaseng mga katuruan, hindi yan nagmula sa Diyos. Mga sugo yan ng espiritu ng Antikristo. At sila'y mga anak ng Diablo. Pero ito ang katibay na kayo'y mga anak ng Diyos. Kung nagmamahalan kayo, kayo'y mga mula sa Diyos. You are from God. Kayo'y mga anak ng Diyos. Pero kung kayo'y hindi nagmamahalan, meron kayo tinutularan na isang tao mula sa lumang tipan na hindi nyo dapat tularan. So ngayon, balikan po natin ang 1 John chapter 3, beginning at verse 12. Pagkatapos po banggitin ni Juan yung aral na dapat po ipamuhay ng mga anak ng Diyos, nagbigay naman po siya ng verse 12. Huwag nating tularan si Cain. Huwag nating tularan si Cain. Ang pangalan na Cain in this text is the only usage of John. Nang ibig sabihin, this is the only time na binanggit po ni Juan ang pangalan ni Cain. And the question might be, bakit po niya ginamit si Cain bilang isang halimbawa na nangyayari sa kanilang sariling konteksto? Is because nais po niya magbigay ng isang magandang aral at larawan kung ano yung ginagawa ng mga false teachers at kung ano yung ginagawa ni Cain. Pero bago po natin alamin maigi yung buhay ni Cain sa aklat ng Genesis, tignan muna po natin yung mga ilang bagay na binabagit po dito patungkol kay Cain. Ano po ba meron si Cain kung bakit hindi dapat natin siya tularan? Well, unang-una, sabi dito sa talatang 12, huwag nating tularan si Cain. Bakit po? Dahil siya ay kampon ng Diablo. Do not be like Cain, for he is from the evil one. So hindi siya anak ng Diyos. Kampon siya ng Diablo. Ang ugali niya, Satanas. Ang puso niya, marumi. Pangalawa, hindi lang po siya kampon ng Diablo, pinatay niya ang kanyang kapatid. Dahil anak siya ni Satanas, dahil si Satanas ay mamamatay tao din ang ugali at bunga ni Cain. And thirdly, bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang mga gawa niya. At matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. Now notice the word here. Hindi nakalagay dahil masama ang gawa niya. Kapag sinabi po yung salitang gawa niya, singular lang ho yun. Pero ang binanggit po dito is that key word, mga. Mga gawa niya. So it's not pinpointing to one work, but multiple works. So ano po yung mga gawa ni Cain na hindi dapat po natin tularan? Ngayon papasok na po tayo sa Genesis Kapitulo 4. Genesis chapter 4. Tignan po natin ang buhay po ni Cain kung bakit sinabi ni Juan bilang isang illustration na wag nating tularan. Genesis chapter 4, beginning at verse 1. Sabi po ng Biblia, pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva, at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya. At muling nanganak si Eva ng lalaki, at Abel ang ipinangalanan niya sa kanya. Now let's pause here for a moment. Bakit ganito ang baksak ng salita ni Eva?
nagkaroon ako ng lalaki mula sa Panginoon, kaya ang ipapangalan ko sa kanya, Cain. If you ask the question, why did Eve say that? Bakit niya kailangan sabihin, nakakuha ko ng isang lalaki mula kay Yahweh? Why is that so important? Well, here's the reason why. In chapter 3, nangako si Yahweh kay Adan at kay Eva na mula sa isang babae, may magmumula sa kanila isang tagapagligtas. So ngayon, nung dumating si Cain, akala siguro ni Adan at ni Eva, ito na yung tagapagligtas. Now, ang tagapagligtas ay nagbibigay ng buhay. Pero makikita ho natin mamaya, si Cain ay hindi nagbibigay ng buhay, kundi bumabawi ng buhay. So sabi po dito sa talatang 2, nang dumaki si Abel, siya'y naging pastol ng mga tupa at kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon nang galing sa ani niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog ito. Pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Kaya tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang ikinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka, dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo ito. Isang araw sinabi ni Cain kay Abel, halika, pumunta tayo sa bukid. Nang naroon sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Cain, ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit? Ako ba ang tagapagbantay niya? Sinabi ng Panginoon kay Cain, ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Dahil sa ginawa mo, isusumpa ka. Mula ngayon, hindi ka na makakapagsaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani. At wala nang pirmihang matitirahan, kaya magpapagala ka kahit saan. Sinabi ni Cain sa Panginoon, napakabigat ng parusang ito para sa akin. Itinaboy ninyo ako ngayon sa lupaing ito at sa iyong harapan. Wala na ako matitirahan, kaya kahit saan na lang ako pupunta, at kung may makakakita sa akin, tiyak na papatayin niya ako. Pero sinabi ng Panginoon kay Cain, hindi iyan mangyayari sa iyo sapagkat ang sino man papatay sa iyo ay gagantihan ko ng 7 beses. Kaya nilagyan ng Panginoon na palatandaan si Cain para hindi siya patayin ng kahit sinong makakita sa kanya. Pagkatapos lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng Nod sa bandang silangan ng Eden. So ngayon na nakikita po natin ang brief history ni Cain, bakit sinabi po ni Juan, this Old Testament example, na wag tularan si Cain? Well, there are 4 or 5 things na makikita po natin kung bakit we should not be like Cain. There are 5 things mula po sa talatang 1 hanggang talatang 16 kung bakit hindi natin dapat tularan si Cain. Number 1, bakit po hindi natin dapat tularan si Cain? Dahil pinaglingkuran niya ang Diyos sa kanyang sariling paraan. Pinaglingkuran niya ang Diyos sa kanyang sariling paraan. Ayon po sa talatang 3, isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon na galing sa ani niya. Now, what's the big deal? Nagbigay ng offering si Cain, nagbigay ng offering si Abel. What's the big deal? Hindi naman masama siguro
yung inalay ni Cain, pero hindi tinanggap ng Diyos. Di ba ang lahat ng bagay nagmumula sa Diyos? Bakit hindi niya tinanggap yung alay ni Cain? Because, kung natatandaan po natin mga kapatid, in verse 1 all the way to verse 3, there is a form of hint na binabagit po dito na tumutukoy sa tinatawag na sin offering. Sin offering. Natatandaan niyo po ba nung nagkasala si Adan at si Eva? Di ba nagtago ho sila dahil sila po ay nahiya, na sila'y nakahubad? Pero sino po nagbigay ng damit sa kanila? Ang Diyos. Ang nilalarawan po nung covering po na yon is the imputation of righteousness ni Kristo. He covers us with His righteousness. You cannot cover yourself with your righteousness. You need the righteousness of Christ. Pero yung damit na binigay ng Diyos ay hindi ordinaryong damit, kundi damit na nagmula sa hayop. Signifying the Lamb of God that would come to die and give righteousness to those who would believe. Pero hindi lang ho yun. Dahil ang Diyos ang nag-institute ng tinatawag na sin offering, sigurado si Abel at si Cain ay binigyan din ng ganyang klaseng aral on how to do a sin offering. Dahil kay Abel, ano po yung inalay ho niya? The fattest of the lambs. Kaya tinanggap ito ni Yahweh. Bakit ano po bang nilalarawan po nung handog ni Abel? It signified na may pananampalataya at tiwala si Abel sa darating na Mesiyas na maihahandog niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Pero ang ibinigay na alay ni Cain ay hindi tiwala sa tupa na kailangang patayin, kundi dumipende po siya sa kamunduhan. Dahil nagmula ang ani po niya from the ground. Di ba from the book of Genesis, ano yung sinumpa ng Diyos? When it came to the man, you are cursed, Adam. You will work all the days of your life, and the ground where you get the food from will be cursed. Pero hindi pinakinggan ni Cain yun. Dahil may sarili siyang pananaw on how he wants to serve God. Nangyayari po yan even in the church universal. Hindi ko kailangan sundin ang paraan ng Diyos. May sariling paraan ako of worship. May sariling paraan ako of showing discipleship. May sariling paraan ako of showing my commitment to Christ. Hindi ko kailangan ipakita yan through the Bible. Basta may sariling paglilingkod ako sa Panginoon. Pero sa Biblia, kapag hindi ho natin ibinigay yung gusto ng Diyos, may mga severe consequences po yan. Severe consequences. Natatandaan niyo po ba yung mga anak ni Aaron? Sa aklat na mga bilang? Ang dapat po na inaalay ho nila in the temple is fire not from wine that is strong. Pero sabi ng Biblia, these two priests ay nagbigay ng strange fire. At ano po ang ginawa ng Diyos? Nung makita niya, naghandog po sila ng isang klaseng apoy that He did not authorize. Pinatay sila. Sinunog sila within the temple. Dahil may paraan ang Diyos at may patakaran ang Diyos on how to worship Him. Kung sa lumang tipan, yung templo, yung measurement ng mga tabernakulo has to be precise. Yung sinusuot ng mga pare has to be precise. Yung offerings have to be precise. Kasi there is a way that God wants to be worshipped. Pero dito, ang ginawa ni Cain, may sarili siyang pananaw, may sarili siyang katwiran, may sarili siyang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kahit anong ialay ni Cain, hindi tatanggapin ng Panginoon yun. Bakit po? Hindi yan ang inutos ng Diyos. Hindi niya sinabi, mag-alay ka ng prutas. Mag-alay ka ng mga fruits and veggies from the ground. Ang sabi niya, offer the fattest of the lambs. Secondly, nakikita din po natin dito mga kapatid, that ang bawat makikita po natin na description patungkol kay Cain ay tumutugma sa unang Juan. Di ba kanina, nabanggit po natin,
Huwag natin tutularan si Cain dahil may sariling siyang paglilingkod at paraan when it comes to worshiping God. Well, in 1 John, babasahin ko po sa inyo, sabi po dito sa 1 John 3:4, ang lahat na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. At ang ibig sabihin po nito, at least 1 John 3:4, is this: ang mga taong nagkakasala, wala silang kinikilalang batas. Tulad po ni Cain, hindi niya kinikilala ang batas ng tamang paglilingkod sa Diyos. May sarili siyang batas. At nung inalay po niya ang kanyang sariling paghahandog sa Diyos, hindi ito tinanggap ng Panginoon. Dahil hindi ito tugma sa kagustuhan ng Diyos ayon sa kanyang batas when it comes to sin offering. Number 2, bakit po natin di dapat tularan si Cain? Sabi po ng Biblia sa talatang 5, pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito sumimawot si Cain at labis ang kanyang galit. Ito ay nagpapahiwatig as number 2, si Cain ay hindi marunong tumanggap ng pagtutuwid. Bakit ho natin hindi dapat tularan si Cain? Hindi siya marunong tumanggap ng pagtutuwid. In other words, may sariling pananaw ako, may sariling paraan ako, may sariling worship ako, wag mo ako itutuwid, Yahweh. Kung yun ang gusto ng Diyos. Pero dahil anak ng Diablo, si Cain, hindi siya magpapasakop kay Yahweh. Dahil hindi si Yahweh ang kanyang magulang. Hindi si Yahweh ang kanyang mahal. Ang mahal niya ay kanyang sarili. Ang mahal niya ay si Satanas. Ang mahal niya ay kasalanan. Kaya sabi sa talatang 8, sabi po sa talatang 6 pala, kaya tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang ikinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligay ka sana. Pero mag-ingat ka dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo ito. Pero hindi nagbantay si Cain. Hinayaan po siya na siya'y tuklawin ng kasalanan. So si Cain po, the reason why hindi dapat natin siya tularan is because he is a person who is incorrectable, unteachable. Ang pinakamahirap na aralan, turuan, alagaan ng mga tao ay yung mga taong hindi marunong makinig. Yun ang burden sa iglesia. Ang burden sa iglesia ay hindi yung mga kapatiran na humihingi na tulong. Ang burden sa iglesia ay yung mga nagmamarunong na mas magaling pa kaysa sa Biblia. Na akala nila mas maganda ang kanilang sistema kaysa sa sistema ng Biblia. Yun ang mga taong mahirap turuan. May sariling prinsipyo, may sariling philosophy, may sariling katwiran. Yun ang mga taong hindi lalago. Hindi marunong magpasakop, hindi marunong makinig. Yan ang mga taong mahirap aralan. Yan ang mga taong hindi disipulo ni Kristo. Mas magaling pa sila sa Diyos. Ganon si Cain. Biro mo, wala siyang karapatan na magalit sa Diyos. Nagawa pa niya magalit sa Diyos. Nagawa pa niya magalit kay Abel. This shows us the pride of man. Napakasimple, napakaganda ng inuutos ng Diyos. Maghandog ka lang ng fattest of the lambs. Yun lang ang gagawin niya. Tulad siya ng kanyang ama, do not eat of any of the trees of the fruit of the knowledge of good and evil. Don't eat any of it. Yun lang ang inutos ng Diyos kay Adan in that context. Pero tulad nga po ng ama ni Cain, hindi sila marunong makinig sa isang simpleng utos. Isang utos lang yun na ibinigay po ng Diyos kay Adan. Don't eat of the tree. Don't eat of the tree. Kay Cain, offer a lamb. Offer a lamb. Pero dahil ang tao may sariling paraan sa paglilingkod at hindi marunong tumanggap ng pagtutuwid, it led to his downfall. Tayo po ba mga kapatid, kapag tayo po ay inaaralan ng salita ng Diyos about what we're supposed to do,
Marunong po ba tayo makinig? Bagamat malinaw na itinuturo ng Biblia, ito ang dapat nating gawin. Pero ayaw natin pakinggan. Wala ho tayong pinagkaiba kay Cain. Kahit ilang beses pa ho tayo umiyak sa Diyos, kahit magbigay ka pa ng marami at malaking halaga in the church, hindi hinahanap ng Diyos ang sacrifice. Ang hinahanap po niya is obedience. For obedience is better than sacrifice. Nagbigay ka nga ng malaking halaga in the church, aanin ng Diyos yun, mayaman ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang kayamanan natin. Ang kailangan po niya is obedience. Si Cain, hindi siya marunong makinig at hindi marunong tumanggap ng pagtutuwid. Konektado din po ito sa 1 John. Dahil ang taong hindi marunong tumanggap ng pagtutuwid, hindi niya inaamin na siya'y nagkasala sa Diyos. Tignan niyo po sinasabi dito, babasahin ko sa inyo. Unang Juan 1, talatang 8, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. And then sa unang Juan talatang G, babasahin ko ho, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So kaya pala iba ang handog ni Cain, wala sa kanya ang salita ng Diyos. And when you have a different word in your heart and it's not the word of Christ, it's a different gospel. And if it's a different gospel, it's a different master. If it's a different master, it's a different lifestyle. If it's a different lifestyle, it's a different offering. Number 3, bakit hindi dapat natin tularan si Cain? Verse 8, isang araw sinabi ni Cain kay Abel, halika, pumunta tayo sa bukid. Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid si Abel. So number 3, bakit hindi dapat natin tularan si Cain? Mamamatay tao ho siya. Mamamatay tao ho siya. Again, may connection po ito sa unang Juan. Babasahin ko po sa inyo. Unang Juan 3:15. Ang sino man napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Na napag-aralan po namin in the Sunday School Catechism ng mga bata that one of the 10 commandments has, you shall not murder. Napag-aralan po ng mga bata that ang murder ay hindi lang po natatapos lamang sa aksyon sa pisikal o ang pagpatay sa pisikal. Pero kung ang ating mga puso ay nag-iisip na masama sa ating kapwa, na nais mo na siya'y patayin, nais mo na siya'y mawala, nais mo na siya'y mamatay, or may hinahangat ka na may masama mangyari sa kanya, wala tayong pinagkaiba sa mga taong mamamatay tao sa pisikal. Dahil we could say, ang bunga ng lahat ng physical murder ay nag-uumpisa sa evil thoughts and an evil heart. Yan ang sinabi ni Kristo sa Marcos 7. For from the heart comes evil thoughts, fornications, covetousness, idolatry, murder. Lahat po yan ay nagmumula sa puso. So wag po natin tutularan si Cain. Marumi ang puso, marumi ang pag-iisip. At kapag marumi ang puso at kinikimkim yung sama ng loob at ito'y dumalim sa galit, it is now leading to murder. And the Bible says, no murderer shall inherit the kingdom of God. Number 4, verse 9. Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Cain, ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit? Ako ba ang tagapagbantay niya? Tignan mo kung paano sumagot po si Cain. Pabalang kay Yahweh. May dalawang bagay na makikita ho natin dito na di dapat natin tularan kay Cain. Number 1, siya ay sinungaling. Sinungaling at mapagmataas si Cain. Uulitin ko po yon. Sinungaling. Dahil sinabi niya, hindi ko alam.
Ewan ko, hindi ko alam kung nasaan si Abel. Sinungaling siya. And number 2, mapagmataas. Paano siya naging mapagmataas? Ito yung kanyang sagot kay Yahweh. Bakit? Ako ba ang tagapagbantay niya? Pabalang sumagot. Pilosopo. Mahilig mga tuwiran. Yan ang ugali ni Cain. Ganyan ang ugali ni Satanas. Kahit nga po sa interaction po ni Satanas sa Diyos in the book of Job, sabi lang ni Yahweh, tignan mo ang aking lingkod na si Job. Walang katulad niya, may takot sa Diyos, namumuhay sa kabanalan, kinamumuhay niya ang kasamaan. Instead of makinig si Satanas at magpasakop sa katotohanan, ang ginawa po ni Satanas kaya naman naglilingkod dyan sa inyo Kaya naman siya naglilingkod sa inyo. So, nangangatwiran si Satanas. Hindi siya marunong magpasakop. Hindi siya marunong makinig. Hindi siya marunong tumanggap ng katotohanan o pagkakamali. Kaya yung ugali ni Satanas, minana din ito ni Adan. Nung nagkasala si Adan, Panginoon, yung babae na ibinigay mo sa akin. At yung minana ni Adan, na mula kay Satanas, minana din ng babae. Yung ahas ang tumukso sa akin. Hindi sila marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. So, sila po ay sinungaling at siya po ay mapagmataas. Malinaw na tinuturo po ng Biblia, ang nagmamataas, ibabaksak ng Diyos. Nagmamataas, pahihiyain ng Diyos. Huwag po natin hayaan mga kapatid na tayo po ay matulad kay Cain. Dahil nakita ho natin kanina kung paano po siya pinahiya ng Diyos. Pinalaya siya. Siya ay lumayo. He was out of the presence of God. That is the greatest shame, to be outside of the loving presence of God. Pero mo yung sagot niya, ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit? Pero mo, nagagawa po niya questionin ang ating Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Bakit? Ako ba ang tagapagbantay ni Abel? Yung ganong klaseng pananalita ay hindi bunga ng Espiritu. That is an aggressive and rebellious response to the one and only Creator. Kung ang mga anghel sa langit nanginginig, kung ang mga demonyo nanginginig, pero si Cain hindi siya nanginginig sa Diyos, tunay ang sinasabi ni Propeta Isaias, ang mga masasama ay walang takot sa Diyos. For there is no fear for God for the wicked. There's no fear of God. And if there's no fear of God, sinasabi din na Isaiah, there's no peace for the wicked. Kung walang takot sa Diyos, wala rin kapayapaan sa mga masasama. So number 4, wag po natin tutularan si Cain. Sinungaling. There's no such thing as white lie, brown lie, black lie. Ang lahat ng kasinungalingan ay itatapon at ihuhulog sa impyerno. Yung mga nagsisinungaling. So yung nagsasabi na, it's just a white lie. Hindi ho mga kapatid. Sabi ng Biblia, all liars will have their part in the lake of fire. So kapag sinabi all liars, yung mga nagbibigay ng white lie, brown lie, blue lie, ang Diyos kahit kailan ay hindi nagsinungaling. God is light. He's not darkness. Kaya sabi sa 1 John 4:20, babasahin ko po sa inyo, dahil si Cain ay sinungaling at mapagmataas, konektado po ito sa unang Juan 4:20. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napopoot naman siya sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Mahal niyo po ba ang bawat isa mga kapatid? Or katulad po tayo ni Cain? Ang pagmamahal ay hindi nagkukonsinti ng pagkakamali o kasalanan. Hindi pagmamahal ho yun. Toleration ang tawag doon. Ang pagmamahal also requires discipline. Ang pagmamahal also requires truth. Ang pagmamahal has action. Huwag nating tularan si Cain. And lastly,
Bakit hindi dapat natin tularan si Cain? Talatang 16. Pagkatapos dumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng Nod. Now, here's the question. Anong ibig sabihin po ng nod? Well, in English, the word nod can mean shaking your head like this, right? Or bouncing your head like that. Nod. Pero yung lugar na nod has a specific meaning po. Ang ibig sabihin po ng lugar na nod means the place of wandering. The place of wandering. So notice this. Sinungaling, mapagmataas, hindi marunong tumanggap ng pagtutuwid, hindi marunong magpakumbaba, may sariling paglilingkod siya sa Panginoon. Anong direksyon ang kanyang pinuntahan? Not closer to God, but away from God. So ito'y nagtuturo ho sa atin. Mapagmataas ka, hindi ka marunong tumanggap ng pagtutuwid, hindi ka marunong tumanggap ng mga aral mula sa Diyos, ayaw mo siya paglingkuran your own way, don't be sure na ang direksyon na mapupuntahan mo is straight. Sabi ng Biblia, dumayo siya sa presensya ng Diyos. Sino yung mga dumalayo sa presensya ng Diyos? Again, yung mga mapagmataas, hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali, ay nila paglingkuran ng Diyos in God's way. Sila. Yung mga taong nakikikim na sama ng loob, sila yung lumalayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga sabi po dito sa unang Juan 2:11, babasahin ko po sa inyo, may connection na naman po ito, 1 John 2:11, ngunit ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Nakakatakot mga kapatid. Kapag pala ganito ang ating buhay, hindi sa presensya ng Diyos tayo nananatili, sa presensya ng kadiliman. Now think of it this way. Lord, ayoko aminin na kamali ako. Palayo ka na. Ayaw mo magpakumbaba, palayo ka na naman. Palayo ka ng palayo. The more we disobey God, palayo tayo ng palayo. Not into His presence, but away from His presence. Now, this is also connected sa situation po ni Juan. Yung mga taong hindi nananatili sa katotohanan ng Diyos, ano nangyari sa kanila? Sabi ng Biblia, kung sila'y kabilang sa atin, nananatili sana sila sa atin. Pero ang kanilang pagtiwalag ay nagpapakita hindi sila kabilang sa atin. Kung sila'y kabilang sana sa atin, mananatili sana sila kasama natin. Tulad ni Cain, hindi siya nanatili sa presensya ni Yahweh. No wonder why sinabi ni Juan, huwag mong tutularan si Cain. Si Cain represents death. Si Cain represents murder. Si Cain, he represents unforgiveness, no submission. He is an antichrist. Ganoon ang nais i-portray ni Juan. Huwag mo siya tutularan. Kaya pagdating po dito sa 1 John 3, balikan na po natin. 1 John 3 verse 13, nagbigay pa ho ng mga ilang imperatives or commandments si Juan. 1 John 3 verse 13. Ngayon, alam na po natin ang ugali ni Cain, sabi po sa talatang 13, kaya huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung galit sa inyo ang mga makamundo. Now, sino po yung mga makamundo na binabanggit po dito? Well, at first reading, ang mga makamundo can be understood as yung mga unbelievers, dahil mahal po nila ang kasamaan at kadiliman, hindi pwede magkaroon po ng magandang pagkakaisa ang mga nasa liwanag sa mga nasa kadiliman. Pero, dahil ginagamit po ni Juan yung salitang makamundo in his letter, maaari ang tinutukoy po niya dito na mga makamundo ay yung mga tumiwalag sa pananampalataya. Yung mga binabanggit na antikristo na teachers.
Yung mga dati nilang kasama na umalis. At yung mga umalis nagagalit sa mga ito dahil nasa katotohanan sila. So mga kapatid, alam ko dumaranas po tayo minsan ng, masasabi ho natin, umiinit minsan ang ating ulo, minsan nasusubok ang ating pasensya, minsan napipikon ho tayo dahil may mga tao sa labas na hindi mananampalataya na kahit anong kabutihan na iganti mo sa kanila, puro kasamaan lagi ang kinakanti po nila sa atin. Pero sabi ng Biblia, huwag ka nang magtaka. Ganyan ang buhay ng mga nasa mundo. You are light, they are darkness. You have life, they have death. You are in Christ, they are of Satan. These two are always going to fight. Kaya nga sabi ni Pablo, fight a good fight of faith. Huwag mo tutularin si Cain. Si Cain iba, pumapalag, pumapatay. Walang kinikilalang batas. Pero hindi tayo katulad ni Cain. Sabi ni Kristo, you are like serpents that must be wise, but you must be harmless like doves. Parang kayong mga tupa na dadalhin sa katayan. Huwag kayo gaganti because vengeance is mine, says the Lord. Huwag natin tutularan si Cain. Kaya mga kapatid, you will know na tayo po ay na kay Kristo. Hindi galit ang nararamdaman mo sa mga hindi mananampalataya, lalo na kapag nilalait nila ang ating Panginoon. Kahit na may mga biruan po sila na hindi tama. Bagamat may banal na galit na kasama dito, pero more habag. Nahabag kayo dahil alam mo, bulag sila. Mahuhulog sila sa impyerno. Pero mga kapatid, magbabanday din ho tayo. Kung may mga biruan na hindi tama, na ginagawa ng kamunduan, huwag ka makikisali. Kapag sumali ka sa kanila, wala kang pinakita na pagkakaiba sa kanila. Kung pinagtatawanan po nila si Jesus at sinamahan mo sila sa kanilang biro, kasama ka rin doon. At pinahiya natin ang Panginoon. Kaya pagdating po sa talatang 14, sabi po dito sa verse 14, alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. So again, Cain represents death. Cain represents hatred. Cain represents the world. Yung mga anak ng Diyos, they have life. Ang mga anak ng Diyos, they must love. Ang mga anak ng Diyos, they are in the light. So dito, nagbibigay po ng two-way language si Juan. Cain, Abel. Darkness, light. Hatred, love. Satan, Jesus. World, or the kingdom of God. And when we get to verse 15, ang sino man napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam na ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Now, hindi tinutukoy po dito yung mga pumatay physically at humingi ng tawad pagkatapos. Siyempre, pinatawad na sila ng Panginoon. Ang pinag-uusapan ho dito ay yung mga taong nakikimkim na sama ng loob sa kanila mga puso at ayaw nila bitawan ang galit. Ayaw nila bitawan. So kapag hindi nila bibitawan ho ito, they're living in death. May isang iskolar by the name of I. Howard Marshall. Nagbigay po siya ng magandang summarized explanation about this. Cain was in darkness and did what his father would do. He took away life, for he himself did not possess life. So think about that. Kung tayo namumuhay sa kamatayan, hindi buhay ang hangad natin. Kamatayan rin. Pero kung suma sa atin ang buhay ni Kristo, we desire to give life to those who don't know Christ. And that life is given through the gospel. But right before we come to a close, Pastor, may connection po ba ito lahat sa gospel? Kasi nabanggit mo gospel eh. May kinalaman po ba si Cain at si Abel sa ebanghelyo ni Kristo?
Basahin po natin ang Hebreo 11, talatang 4. Hebreo Kapitulo 11, talatang 4. Does the gospel have any connection here? Hebrews chapter 11, verse 4. Sabi po ng Biblia sa Hebreo 11:4. Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kesa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos. Dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamagitan ng pananampalataya. Now, what is the word that is used here more than once sa talatang 4? It is the word pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, walang pananampalataya. And then, sabi po, dun sa huli of verse 4, ito ang itinuturo sa pamagitan ng pananampalataya. How does this connect with the gospel? Well, yung ugali ni Cain, which is yung ugali ng mga antikristo na tumiwalag from the church, kaya ganon ang kanilang pakikitungo sa mga mananampalataya, is because their faith is not in the right gospel. Kaya tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel dahil ang kanyang pananampalataya was on the one who would offer his life for our sins. Ito nagtuturo sa atin, you have a wrong gospel, hindi ka mamumunga na maayos. You have a bad gospel, this is going to lead you to death. The bad gospel is what Cain had. The bad gospel is what the Antichrist had. The bad gospel is what the false teachers had. Kaya ang buhay po nila ay nananatili sa kamatayan. But the gospel gives life. Ang ebanghelyo ay nagbibigay po sa atin ng magandang aral na magmahalan po tayo. Ialay po natin ating mga sarili for the sake of the brethren. Ituro po natin ang tama. Protektahin po natin ang mensahe ng Diyos. Mamuhay po tayo sa katwiran ho niya at sa kabanalan. Yan ang itinuturo ng ebanghelyo. Pero kung tutularan natin si Cain, tulad ng mga ginagawa ng mga false teachers, sila yung binabanggit ni Juan sa 1 John 5. May kasalanan na hahantong talaga sa kamatayan. At hindi ko sinasabi na ipagpatuloy mo pa na ipanalangin ang mga taong nagpapatuloy sa kasalanan. Sila yon, yung mga katulad ni Cain. So this afternoon, mga kapatid, meron po ba tayong galit sa ating mga puso? Maaari, sa kapatiran, asawa, kamag-anak, anak, minatitirang galit. Paalisin po natin yun sa Diyos. Ayaw natin matulad kay Cain na dumalayo tayo sa presensya ni Yahweh. He went into the world of wandering. You will wander into distraction. You will wander into depression. You will wander into discouragement. You will wander in blindness. Wag natin tularan si Cain. Sabi ni Jesus, through the book of Hebrews, through the epistles, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. If any man will follow me, he will follow the light, for I am the light of the world, sabi ni Jesus. Pero katakot-takot po yung mga tao that do not have the light of life, for they are full of darkness. Kung natitira mata ho natin is full of light, the body is full of light. Pero kung ang mata po natin be single and full of darkness, our whole body is darkness. Which means ang ating buong pagkatao ay punong-puno na ng kadiliman. Huwag natin tularan si Cain. Tularan po natin si Jesus. Imitate Christ. Imitate Christ. Imitate Christ. As we pray.